Yes, so sa oras pong ito, ibigay lang po natin yung pinaka-the best sa pagsamba sa ating Panginoon. Ibigay lang po natin yung papuri, pagsamba, pagdakila sa ating Diyos na makapangyarihan. Amen. Tayo po yung manamig sa Kanyang presensya at anyayahan po natin ang presensya ng Panginoon pagkat sa presensya ni Lord, may kalakasan, may kapangyarihan, may kagalakan, may kapayapaan. Amen. Sabi nga po, if God is with us, wala pong makakapanaig sa atin. Amen. Kahit anong pagsubok, kahit anong kalungkutan, kahit anong kabalisahan, hindi yan mananalo pagkat ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos na makapangyarihan. Amen. At kaya lang po sa oras na ito ay lalo pa tayong pagpalain ng Panginoon. Ibuhos sa Kanya, ibuhos ng Diyos ang rumaragasang pagpapala. Ipahayag natin ang ating pananabik sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige, wala po natin si Lord. Hallelujah. Oh, welcome you, Lord God. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you upon this place. Hallelujah. At sa oras pong ito, inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo tumayo. Umawi po muna tayo ng awiting papuri sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. We bless your holy name. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you po. Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yes, the Lord. Nakasama sa presensya mo'y muling mananasin. Buhay na ito ngayon, nananabing na makita, luwalhati ng iyong mukha. Buhay na ito ngayon, nakasama sa presensya mo'y muling mananasin. Buhay na ito ngayon, nananabing, Lord Jesus, nananabing na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabing na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God, hallelujah, Jesus. Kami po ay narito, Panginoon. Nais po namin kayong masamba, Lord God, papurihan. May narito ngayon, nakikinig. Nakasama sa presensya mo'y muling mananasan. Ako ay narito ngayon, nananabing na makita, luwalhati ng iyong mukha. Masayaw ng nag-ibig. Nakasama sa presensya mo'y muling mananasan.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw po ang aming nais maranasan, Panginoon. Hallelujah. Sige, patuloy po nating papurihan ng ating Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, we bless your holy name, O Lord God. Pour out your blessings, O Lord. Let your presence be upon us, O God. Hallelujah. Sa pag-ibig mo, langit at lupa sa iyong sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko dito. Magmalala ay di makipito at di sumasamba sa'yo. Sagat sa garanang kasiyahan. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Patuloy ka namin dadakilain, O God. Pagkat Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan at tagapagligtas na nagmamahal sa amin. Thank you, Lord God. You are so good. And you are forever, Panginoon, na mananatiling banal. Hallelujah. We worship you, God. And so, Lord, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Generations falling down to worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones
bless your holy name, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, O Lord God. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, sa sambahin. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, bless your holy name. Kailangan, Panginoon, hindi ka nagulang, hindi ka nagpapaya, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, God. It's Jesus. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo'y sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Jesus. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo'y sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Pag-ibig
aking lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Siguro palakpan natin sa Lord. Hallelujah. Thank you, God. Lord, tunay nga, Panginoon, napakabuti mo. Ikaw na nagmahal sa amin, umibig sa amin. Kahit kailan hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan man, Panginoon. Salamat po. Every time po na nakakaranas kami ng pagsubok, Lord God, o anumang po mga pinagdaraanan po namin sa buhay, nandiyan ka lagi, Panginoon. Pinapaalala niyo po sa amin na meron kaming Diyos sa makapangyarihan na hindi kami iniwan, hindi kami pababayaan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil inayaan niyo pong makakilala po kami sa iyo, makarinig ng iyong salita. Dahil po sa iyong salita, nagkaroon kami ng pananampalataya na nagbibigay sa amin ng katatagan, pag-asa, kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya po ninyo, sa lahat po ng presensya po, pag-uusap po ninyo, na kung saan ipinapahayag niyo po, kasama ka namin, Panginoon. At walang sino man makakapanaig po sa amin dahil meron kaming Diyos sa makapangyarihan. No one po, Panginoon, can against us, Lord God, dahil meron po kaming Diyos na handang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, katatagan, magtatanggol po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kaya po, sabi nga po, lahat ng kapaguran namin, lahat ng kabalisahan po namin, isuko po namin sa iyo. Pagkat ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, kumakalinga sa amin, Lord God, patuloy kami lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Hinihiling, Panginoon, ang kalakasan mula sa inyo. Mangusap ka, Panginoon. Lord, inaangkin po namin ang iyong mga pangako. Lord, sabi niyo nga po, Panginoon, kapag inulat po namin ang iyong kaharian at ang iyong kalwalatian, lahat ng aming pangangailangan ibibigay niyo po. Ano ba ang dinalangin po namin sa aming panalangin, manampalataya kami, Lord God, ito'y mangyayari nga, Panginoon. At ang sabi niyo po sa lahat ng napapagal, lumapit sa iyo at bibigyan niyo po ng kapahingahan, O Lord God. Hallelujah. At sino mang lalapit sa iyo, Panginoon, hindi mapapahiya, Lord God. At madali kang lapitan, Panginoon. Hallelujah. O God, maraming salamat. At sabi niyo rin po, ano mang hilingin po namin sa iyong pangalan, Panginoon Jesus, ipagkakalog niyo. And in the mighty name of Jesus, Lord God, I declare victory upon victory. I declare, Panginoon, katatagan. I declare, Panginoon, patuloy kaming manampalataya sa iyo, Lord God. I declare, Panginoon, kasaganaan. I declare, Lord God, hallelujah, paglago sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. I declare, Lord God, patuloy kami magtatagumpay, Panginoon, at hindi makakapanay ka namang plano ng kaaway. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, bless your name, O God. Bless the church, O Lord God. Bless your people, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat na ginagawa niyo po. At gagawin niyo pa po sa araw na ito, Lord God. Alam ko po, Lord God, hindi ka matapos. Naibus ang rumaraga sa mga pala, Lord God. Hallelujah. Oh, sinasamba namin ang Diyos sa mga pangyarihan, takilan sa lahat, na siyang nakakaalam na lahat ng bagay, lumalaw ng langit at lupa. Hallelujah. Oh, we worship you. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Lord God, sa kabutihan. Binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na ganito upang ikaw ay sambahin. Hindi man kami karapat dapat tayo sa aming kasalanan, O Lord. Pero Lord God, ito dahil sa iyong biyaya at habag, nakakalapit kami, nakakapanalangin kami, nakakapagpuri kami. Hallelujah. Oh, sambahin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you. Salamat po, Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala,
salamat po, Lord God. Alam ko po, marami ka pang gagawin, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat na kami sa kasagutan sa aming mga dalangin. You are so good, O Lord. Lord, bless your children. Cover us with your holy blood. At patuloy kayong mamuna sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba. Turuan niyo po kami na matuto, Panginoon, at patuloy, Lord God, magkaroon ng teachable heart. Salamat po, O God. Kayo na pong bahala, Panginoon. Lord, sinusuko po namin sa lahat. Ito po ang aming papuri, pagluwalhati at pagdakila sa matamis na ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan namin. Siguro palakpan natin sa Lord. Hallelujah. Siguro po, makakaupo po tayo. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, ang sarap po na mag-worship kay Lord, ang sarap pong sumamba sa ating Panginoon kapag talagang isinapuso po natin ang pagsamba sa amang lugar, no? Talaga pong mararanasan natin ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon doon sa babaeng Samaritana, sabi niya, darating ang araw, no? Sabi niya, sasambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi niyo na kailangan pumunta doon sa Jerusalem Temple para sambahin niyo ang ating Diyos, no? Sabi niya doon sa babaeng Samaritana na nag-iigib po ng katanghaliang tapat. So, ibig sabihin, kahit nandito po tayo, once na tayo po ay talagang taos-puso ng pangmaba sa ating Panginoon, sa ating Diyos sa makapangyarihan, mararanasan po natin siya. At yun po ay dahil po sa kanyang biyaya at habag. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Muli po mapagpalang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon at pag-aaral ng kanyang salita. Yan po. Ayan. Thank you, Lord. Yan. So, ready na po ba tayo sa mensahe ng Panginoon? Amen. Amen. Parang ang hina-hina natin. Amen. Ready na po ba? Amen. Amen. Malaman natin si Lord, yung malakas sa balakpak. Amen. Amen. So, praise God and glory to God. Amen. So, tayo po ay makikinig, mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At kaya lang po natin ibigay sa Kanya yung pinaka-the best sa pagsamba. At sabi nga po, kapag tayo nakikinig, nagpupuri na po tayo sa ating Panginoon. Meron nakaraang linggo po ay pinag-aaralan po natin yung patungkol sa pananampalataya. At hayaan niyo po sa pamamagitan ng salita ng Diyos ngayon ay madagdagan pa ang ating kaalaman patungkol sa pananampalataya. But then po sa araw na ito, ay pag-aralan po natin yung Santiago chapter 2, verse 17. Sabi po dito, hindi naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Lord God, maraming salamat po sa iyong salita na aming pagbubulay-bulayan, na aming pag-aaralan po sa oras na ito na magiging pagkain ng aming espiritual na pamumuhay. Hayaan niyo po ang salita niyo po na aming marinig, Panginoon, ay magbigay ng kalusugan sa aming espiritu at patuloy, Lord God, na magbigay sa amin upang mas lalong lumalim ang aming pananampalataya at tumibay ang aming relasyon sa iyo. Lord, we're not deserving. We are a sinner, makasalanan kami at minsan nagiging mahina kami at minsan naka-question kami dahil sa parang wala kaming pananampalataya po sa inyo. Lord, salamat po Panginoon sa iyong biyaya kapag binibigyan niyo po kami ng pagkakataon upang kami mas lalong lumalim pa sa iyong presensya, sa iyong salita, sa iyong kalooban. Kaya gamitin niyo po ang iyong mensahe sa araw na ito upang mas lalo po kami matuto, upang mas lalo po kami maging matatag at patuloy na sumunod sa iyong kalooban. Salamat po, O God. You are so good. You are a great God. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Palaman po natin sa Lord. Amen. So, minsan, actually, nung bago po ako sa, nakwento ko nga po, no? May mga, nung bago ako sa mga eskwelahan na pinagtuturuan ko, napa-question ako kasi may mga bata na nagsasabing sila ay mga Christian o mga born again po. Sabi ko, sigurado ka ako. Kasi karamihan sa kanila, para bang sila po yung magulo, sila po yung minsan pala-absent, minsan yung ganito. So, napapa-question ako sa isip ko.
Meron naman na hindi mo man naman natatanong, pero nararamdaman mo ay ito'y lingkod ng Diyos. Ito'y mananampalataya ng Panginoon Kristo. Nararamdaman mo at nakikita mo sa Kanyang ginagawa. Amen. So, sa oras mong ito, ay hayaan niyo po na kung saan mas lalo pa tayong tumibay sa ating pananampalataya. Noong nakaraang linggo ay napag-usapan natin ang pananampalataya. At ang pananampalataya, ito po yung pinangahawakan natin yung salita ng Diyos na hindi pa nangyayari pero alam mo mangyayari siya. Ito yung nagbibigay sa iyo ng katatagan, kapayapaan, kagalakan, kasiguraduhan. No? Sa mga pangako ng Diyos. Ng pangako ng Diyos, tutuparin niya. Hindi natin katulad nating mga tao, maaari po tayo nabibigo sa ating mga pangako. Pero pag sinabi ng ating Diyos, ito'y kanyang tutuparin kahit ano pang mangyari. Amen! Hallelujah! So, Santiago chapter 2 verse 17 sabi po dito, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Tayo naligtas, sabi Apostol Pablo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin tayo po ay mapupunta ng langit kapag tayo namatay dahil sa pananampalataya kay Jesus. That is good po. That is correct and correct po. Tamang-tama. Pero hindi naman po taliwas sa Santiago sa sinasabi niya dito. Sabi niya kasi ni Santiago, hindi naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ibig sabihin, ligtas ka nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Pero kung ang totoong nanampalataya kay Kristo, merong bunga. Merong bunga. Yan yung pamumuhay. Yan yung gumagawa siya ng mga bagay na kung saan napaparangalan niya ang Diyos. Yan yung bunga. Makikita sa kanya na kung saan may mga binago at na kung saan nakikita yan sa kanyang pamumuhay. Amen. So yun po yung sabihin ni Santiago. Sa panahon na to, na kung saan yung mga mananampalatay noon, grabe po, hindi katulad nating mga tao ngayon, ngayon sa panahon ngayon, malaya tayo nakakasamba. Malaya tayo nakakapag-worship, nakakapagpuri, nasasabi natin, praise God, praise the Lord, hallelujah. E sabi nga po natin, praise the Lord. Amen. Sa panahon nila, hindi pwede basta-basta. Hindi pwede basta ipag-aral si Jesus. No? Meron mo na kung saan pinapatay, pinapako, pinapakain sa leon. No? Sa panahon nila, nagkakalat-kalat po sila para may pangaral po, may bahagi ang salita ng Panginoon. Merong mga pinapatay na kung saan pinagbabato hanggang mamatay. Merong talagang binibigyan ng death penalty. Ay, nandun ngayon, Pastor, sa Nigeria. Yes po, Apo. Sa North Korea. Opo. Isang bata daw nakulong dahil sa may nakita pong Bible sa kanya. Opo. Sa may mga bahagi po na lugar, meron hanggang ngayon po. Actually, dati po, ewan ko lang po ngayon kung ganun pa rin. Yung mga kakilala ko daw po na nag-abroad sa bahagi ng Saudi. Ang ginagawa daw po nila para makasamba lang sila, minsan daw po yung sasakyan umaandar. Nakuwari ay may pupuntahan lang at passenger sila pero nag-worship sila kay Lord. Minsan naman pupunta daw po sila sa isang bahay na ipapalitan nila na parang magbibisita lang. Pero mag-worship sila kay God. Tapos pag may daraan daw na pulis ba, bigla silang magliligpit. O kaya tao mag-doorbell, bigla silang magliligpit. No? Tayo, we are so blessed. Malaya tayong nakakapagsamba. No, kahit na marinig pa ng ibang tao. May mga nakusan sa ibang lugar, kagaya po na nabanggit po ng ating kapatid na saan sa Nigeria. No? Pinagsusunog po. May mga simbang pinagsusunog, may mga taong pinapatay. Ganun po katindi. Ayaw nakusan. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, no, sabi niya dito, pinapalakas po sila na kung saan ipakita ang kanilang pananampalataya. Sa gitna ng pagsubok, ipakita nila ang kanilang pananampalataya. Sa gitna ng mga ganitong sitwasyon, ipakita pa rin nila na meron silang Jesus sa buhay. Kasi, sabi nga po, if God is with us, who can be against us? Diba? Makapangyarihan ng Diyos na meron tayo. God is, sabi po, Emmanuel, kasama natin ang Diyos. At ang Diyos natin ay makapangyarihan. Yes, maaaring siguro maipapaisip natin, bakit sila namatay, bakit sila na ganito nasunog? Upang makita ng lahat ng mga tao na hindi matitinag ang kanilang pananampalataya hanggang
kamatayan. Hanggang kamatayan. Ipapahayag nila na sila'y mananampalataya sa ating Panginoon Kristo kahit kamatayan pa ang umarap sa kanila. Katulad ng mga mananampalataya noon. Kahit sila'y pagbabato, kahit sila'y kulong, kahit sila'y bitayin, patuloy silang magpapahayag ng kanilang pananampalataya. Amen. At yan ang tinuturo sa atin sa oras na ito. No? Yes, nananampalataya kay Kristo. Yes, pinapahayag mo na ikaw ay mananampalataya ni Jesus. But then, ipakita natin sa ating pamumuhay, nasaan ang bunga? Nasaan? Paano kung dumating ang pagsubok? Paano kung dumating ang kahirapan? Paano kung mawala sa atin ang lahat? Mananatili ka pa bang mananampalataya kay Jesus? Amen. Siguro, may narinig kayong mga kwento at may narinig kayong, kasi ganyan ang ginawa, kaya nagkaganyan ang buhay nila. Hindi nila alam yung proseso na ginagawa ng Diyos. Si Job po, kung nabasa niyo na po o narinig ang kwento kay Job, si Job, ay sabi ko kung babasahin natin ang Biblia, napakarangyan ng kanyang buhay. Pero nakita ng Diyos at pinagmamalaki ng Diyos itong si Job. No, sa lahat ng mga tao sa mundo, sabi po, nakita niya si Job at naging kalugod-lugod sa Panginoon, sa ating Diyos, itong si Job. Sabi ni Satanas, kaya ka lang niya sinasamba kasi pinagpapala mo siya. Kung tanggalin ko lahat ng mga pagpapala na meron siya, tinanggal po. Actually, pati anak niya namatay. Opo. Pero, grabe po si Job. Hindi siya tumigil sa pananampalataya sa Diyos. Ngayon po, ang sabi ni Satanas, kaya lang naman ganyan niya kasi yun nga sa kalusugan. So tinira si Job sa kalusugan, binigyan ng matinding karamdaman. Ang sabi nga po doon, mga piksa na kung saan inuuod na, meron ng mga uod. Na sobrang katig, ginagad niya yung kanyang sa may banga, sa may paso. At ang sabi ng asawa niya, mamatay ka na, isumpa mo na ang Diyos mo. Isumpa mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Sabi ng asawa niya. Pero sabi ni Job, ipinanganak ako ba? Babalik ako sa Diyos na ba? Kahit ganun ang nangyari, nanatili si Job. Nadalas po tayo nasusubok. Pagdating ng pagsubok, kahirapan. No, maraming mga mananampalataya ang nasusubok magganito na nanlalamig. O kaya kapag nasa gitna ng maraming mga tao na hindi mananampalataya, nakakalimutan niyang mananampalataya siya. No? Nakakalimutan niya. So, sa oras pong ito, sabi nga po, may tanong po dito, tanungin natin ang ating sarili. Ang aking pananampalataya ba ay nakikita sa ating pamumuhay? Ikaw ba sa buhay po natin ngayon sa kasalukuyan, nakikita ba sa atin na tayo mananampalataya ni Kristo? Amen. Ako, hindi ko lang po alam bakit. Di ba po sa mga bari may mga singilan? Pero nilalampasan ko ako, hindi ko naman po alam. Pag tinatanong na nanay ko, magbigay ka kahit na ganyan. Magbibigay naman ako. Ewan ko, di naman ako sinisingil. Bibigay ko ka, di naman ako sinisingil. Ano po? Pero sabi ko, magbibigay ako. Yan. Nilalampasan po lagi. Tapos po, yung nga po, no, kapag may mga tawag dito, kapag alam kasi nila na ikaw ay mananampalataya, lalampasan ka nila. Kahit di ba meron sila mga dinadala sa mga bahay-bahay na ini-stay nila doon, nilalampasan po ang bahay ko. Kasi alam nilang mananampalataya ko ni Kristo. Opo. Amen? So sabi pa dito, may bunga ba ang aking relasyon kay Kristo? Ibig sabihin, may mga nagbago ba? Ano yung mga nagbago mula nung nakakilala ka kay Jesus? Ano yung mga yon? No? Yung tinatawag natin fruit of the Holy Spirit. Bunga ng banal na Espiritu. May pagbabago ba sa ating ugali? O kumusta po ang ugali natin? Katulad pa ba ng dati? O nag-iba na? Amen. Pananalita,
pakikitungo sa kapwa. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, actually, ito yung nung nagpaalam, mag-aalis na ako. Alis lahat, sinabi po ng mga sinasabi nila, Sir, hindi namin kayo makikita magalit. Kahit na kami ay sobrang ingay, matigas sa puno, umaga ka pa rin. Napakalaki ng iyong pasensya. Sabi ko sa akin, actually sabi ko, hindi talaga ako marunong sumigaw. Dito na lang ako natutong sumigaw. Kasi ang ginagawa ko kapag ayaw nyo makinig, o sige, get one whole sheet of paper, mag-activities kayo. Ay sir, makikinig kayo, magsusulat tayo ng marami, sasagot tayo ng maraming tanong. Ganyan lang po ako. Tapos, yung po, kaya po nung last na lang, kasi malilipat po ako ng ibang school ay kasi po nagpapatugtog po ako ng gift text po. Ako, mga God songs po. Nung pinatugtog po yung gift text, kasi favorite nila yung gift text. Last section na lang to. Last section, tapos last day ko. Doon po palang na-realize, ay last section na pala to, last day ko na pala dito, sabi ko. So doon ako napaluha. Sabi ko, ay last day ko na pala dito. So halos, thank God and glory to God, sabi ko, salamat naman at meron akong naibigay sa inyo na natuto daw silang manalangin, meron bumalik sa church, natuto silang magbasa ng Bible. Salamat, actually yan ang pinakalayunin ko kung bakit ako nabubuhay sa mundo ito. Ang pangarap ko talaga maging sundalo noon. Yan ang pangarap ko. Sundalo. Kaya lang, nung nakakilala ko sa Panginoon, kay Kristo, sabi ko, paano ko papatay ng kalaban? Baka pag nakita kong kalaban, wait lang, ipag-pray muna kita. Papatayin na niya ako. Magpapray muna tayo. Pagsisisirin ako kasi papatay ako ng tao ako. Hindi na pwede. Tapos, yung kumuha ko ng pagtiteacher. Sabi ko ganito, nung nag-teacher ako, sabi ko, alam ko ng purpose ko sa buhay. Ipangaral si Kristo. Ipangaral. So, nung major in English ako, nagulat ako, nakita. Hindi ko makita ang pangalan ko nung nagparang ako sa English. Sa mga major in English. Nakita ko sa values. At nung nakita ko ang values, ay may mga word of God, salita ng Diyos. Dito talaga ako ng Diyos. Yun po. At salamat po sa Panginoon. Marami po ang naging pinagdaraanan sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, kahit sa eskwelahan. At sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Sumusunod ako sa kalooban niyo. Ang nais ko lamang, ang mga tao ito ay makakilala sa Diyos. Ang mga kabatang ito, maunawaan nila ang kahalagahan ng may pananampalataya sa Diyos. At bago ako umalis, ang topic namin 2 weeks, pananampalataya sa Diyos. Opo, pinag-devotion ko po sila. So, salamat po sa Panginoon. Yung po, no? So, may pagbabago ba sa ugali natin at pakikitungo sa kapwa? Ako, sabi ko nga po, ako po talaga, hindi ako magaling makiharap sa mga tao, makihalubilo. Basta ako, minsan madalas nasa sulok lang. Pero sabi ko noon kay Lord, paano po ako mangangaral kung takot po akong makihalubilo? At wali napansin din po ng mga ibang estudyante, bakit hindi po kayo masyado nakikihalubilo sa mga pag-teach? Actually, nailan ako kasi less mistake. Yun po yung ko. And then po, actually, yung nga po, sa mga ka-office ko lang, yung mga kakwentuhan. Kasi, actually, sabi ko sa kanila, naramdaman pala, alam na pala nila, naramdaman nila. Kasi, hindi ko sinabi sa kanila po na pastor po. Hindi ko sinabi. Ngayon paalis na ako, sasabihin ko sa inyo, pastor ako. Hindi ko sinabing pastor ako para nang sa ganun. Malaya akong makakilos, malaya kayong makakilos. Makapagkwentuhan, kasi kapag sinabi ko, pastor, may ilang kayo pa. Hindi ako makakatawa ng malakas. Ay, pastor na pa mo.
Di ba? So, kung alam nyo, kakotik kayo na lang ako, pwede nyo kong birugin, pwede nyo kong sermonan, di ba? Pwede nyo sabihin sa akin mo gusto nyo sabihin, kasi minsan hindi ko naman alam na tama ang ginagawa ko, mali, minsan may mga ganun. Pwede nyo po, napagsasabihan nyo po ako. Di ba? Oh, ganun po. At tapos naglatawanan tayo para lang tayo magbabarkada dito. Di ba? Pero kung sinabi ko, may ilang kayo. Actually, minsan yung isa, tinatawag niya akong among. Kasi po nung pag nagpapray ako, pag ina-assign ako mag-pray, kakaba ng mag-pray. Tapos po sa classroom ko, yun nga, kala nila may nag-misa. Lagi po. Kasi praise and worship muna bago mag-pray. Opo. So, yun po no, may pakita natin sa ating kapwa. Yung ganito, meron bang pagbabago? Kumusta po tayo? Kung titignan ng iba ang aking buhay, makikita pa nila na nilang ako ay tunay na sumusunod kay Jesus. Yan. Makikita ba kaya sa buhay natin na tayo sumusunod kay Jesus? Diba? Ano bang pagkakaiba natin sa dati? No, ano bang pagkakaiba na itong pagtitipon natin? Yan. So, actually, merong isang estudyante. Ang sabi na sa akin Sir, pangarap niya na po magpastor. Gusto mo magpastor. Maganda ang magpastor. Maganda. Pero handa ka bang maghirap, magsakripisyo? Kakainin mo na lang, bibigay mo pa. Mamamatay ka na lang, tatayo ka pa. Isang pagkakamali mo lang, isusumpa ka nila. Sabi ko po, ako po ilang beses na ako nagsubok tumakas, tanggihan. Opo, sabi ko sa kanila, nagtrabaho ko sa isang trabaho na gabi ka magtatrabaho. Diretso ko sa ministry. Konting tulog. Konting pagkakamali. Parang nakalimutan ng lahat na pagsasakripisyo. Iyan ang pagkapastor. Pero napakaganda ang pagkapastor. Tinanong din nila sa akin, may sahod po ba ang pagkapastor? Walang sahod ang pagkapastor. Actually, kapag depende yan sa simbahan, kung maliit, ang pastor pa ang gagastos. Ang pastor pa ang magbibigay. Ang pastor ang problema ko sa... Pero depende yan sa simbahan. Kapag okay, kaya na ng simbahan, bibigyan ang pastor. Minsan, bibigyan ng pastor, ibibigay pa niya. Ganun po. Saan po napupunta? Maraming expenses ng simbahan. Yan. Opo. Yan. So, handa ka bang dumanas ng ganun? Maganda ang magpastor kasi naglilingkod ka sa Diyos na makapangyarihan. Yan. So, ang gusto ko pong ipunto dito, sabi po, nakikita ba sa atin na tayo sumusunod kay Jesus kahit ganito ang sitwasyon? Amen. Palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah. Sabi mo dito, isang magsasaka ang nagsasabing naniniwala siyang tutubo ang kanyang mga binhi. So, ibig sabihin, parang nag-expect siya na may tumubong binhi. Ngunit patapos niyang sabihin iyon, hindi naman siya nagtanim. Sinasabi niya, ano ba sa lugar na to? May tutubong binhi. Tutubo ang aking mga binhi. Pero wala siyang tinanim. Wala daw siyang tinanim. Hindi nagdilig at hindi nag-alaga ng lupa. Tinanong siya ng kanyang kapitbahay, kung tunay kang naniniwala na tutubo ang binhi, bakit hindi ka nagtanim? Ang sagot ay malinaw, sabi po, ang tunay na paniniwala ay may kasamang pagkilos. Di ba? Parang ganito yan, may narinig na natin, pray ka ng pray, pero wala ka namang ginagawa. Di ba? Parang narinig na, ganoon din daw ang pananampalataya. Yes, of course. Thank God na nanampalataya siya, pero meron siya kailangan gawin, magtanim muna siya. And then, manampalataya siya na ito'y tutubo lalago. Kung wala naman siyang tinanim, parang ganun din po sa pananampalataya. Sabi nga po, sabi na po ng Bible, magtanim ka para ikaw umani. Wala ka naman tinanim, paano ka aani?
Di ba? Sa Bible po, meron po, may babasa tayong ganyan. Magtanim lang tayo para may umani tayo. So, magtanim tayo ng madami para madami ang anihin natin. So, gusto mo ipahayag po sa oras na ito, yung pananampalatayang may kalakip na gawa. Nananampalataya ka na i-bless ka ni Lord. Nananampalataya ka na sasamahan ka ng Panginoon. Nananampalataya ka sasagutin ni Lord ang iyong mga dalangin. Pero may kailangan ka rin gawin. No? Sasamahan ka ng Diyos. So yun po, no? Kaya nga po sabi po ng Santiago po, dito po sa teksto natin, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, walang magagawa yon kung ganun lang. So, nananampalataya kung may tutubo, wala ka namang tinanim. Baka damo. Ito bubo. Pwede. Di ba? So, kailangan, sabi po dito, may kailangan po tayong gawin. Magtanim tayo. Halimbawa po dito, nananampalataya tayo, balang araw lalago ang gawain dito. Kailangan meron tayong gawin para lumago. Nananampalataya na tayo lalago sa Panginoon. May kailangan tayong gawin para tayo lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon. Yun po, yung sabi ng Bible kasi sa Roma, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon sa Kristo, para ikaw ay lumago sa pananampalataya sa Kanya, dahil sa pamamagitan ng pakikinig, ikaw ay nagkakaroon ng pananampalataya. Eh kung hindi ka naman nakikinig, paano ka mananampalataya? Paano ka lalago kay Lord? Amen! So, palakpan natin yung Panginoon. Hallelujah! Okay. So, dito po, meron po halimbawa sa Santiago chapter 2, verse 21 to 24, hindi ba ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nangihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac. Dito ay makikita mong magkalaki pa kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Diba? Si Abraham, actually tinawag siyang ama ng pananampalataya. Kasi nung tinawag siya ng Diyos na pumunta sa isang lugar, hindi niya alam ang eksaktong lugar kung saan siya pumunta. Basta nakikinig lang siya sa instruction ni God kung anong gagawin niya. Sunod lang at sunod si Abraham. Nananampalataya siya doon sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Sunod lang siya. Basta hindi niya alam kung saan eksaktong lugar, kung saan siya pupunta, anong mangyayari. Basta naniniwala siya, hindi siya pababayaan ng Diyos. Susunod lang siya. Opo, iniwan niya ang kanyang lugar, iniwan niya kung saan siya lumaki, nakasanayang buhay, at sumunod lang sa sinasabi ng ating Diyos. Ngayon, tumanda siya, wala silang anak. Maog din ang kanyang asawa. Pero nung sinabi ng Diyos na magkakanak siya, actually sabi nga po, may sindami ng bituin sa langit, sabi po, no? Na magkakanak siya, no? Nanampalataya siya. At hanggang sa nagkaanak po sila ng kanyang asawa at pinangalan ng Isaac. But then, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, ialay mo, ihandog mo ang iyong anak sa akin. Sumunod siya. Sumunod siya. At nung nakita ng Diyos na iaalay talaga niya ang kanyang anak, pinatigil lang po siya kasi parang po doon ay parang pag-aalay talaga, parang hayop na iaalay mo, papatay mo. Susunodin mo. Kaya po, sabi po ni Santiago, ito yung pananampalatayang may kalakip na gawa, yung pagsunod sa Diyos. Yung sinasabi mo, nananampalataya kay Kristo, nagbabasa ka ba ng Bible? Nagpa-pray ka ba? Kumahayo ka ba? Tumutulong ka ba sa iyong kapwa? Gumagawa ka ba ng mabuti? Kung saan sinasabi mo, ikaw ay mananampalataya, nasaan yung bunga? Pinapakayag dito, yung pananampalatayang may gawa. Ay, Kristiyano ako. Ay, born again ako. Baka sinasabi mo lang, nasaan? Nasaan? Okay. So sabi po dito, natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos, friend of God. Diyan ninyo makikita na itinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Yes! Ligtas tayo dahil sa ating pananampalataya. Pero bilang nananampalataya, meron tayong gagawin.
Yun na ipagsunod sa ating Panginoon. Pagsunod sa Kanyang kalooban. So, ibig sabihin, maniwala ng buo. Paniwalaan natin na kahit para bang imposible, paniwalaan natin there's nothing impossible kay God. Maniwala tayo na kahit wala pa, maniwala tayo. Ay, tagal na. Sabi, babalik si Jesus. Tagal-tagal na rin. Malapit na dumalik si Jesus. Malapit na. Tagal-tagal na. Dami nang namatay. Sumanampalataya ka kahit hindi pa. Kahit wala pa. Buo dapat ang ating pananampalataya. Di ba nakaraang linggo, sabi ng Panginoong Isus sa kanyang mga alagad, pupunta tayo sa kabilang ibagi, nakatulog si Lord Jesus. Yung tinatin, ano ba katinites ng kanilang pananampalataya? Tama? Biglang dumating yung malakas na hangin at ulan. So sabi po ng kanyang mga, mamamatay na tayo, lulubog na po tayo. Ang sabi ni Jesus, napakaliit naman ang iyong pananampalataya. Sinabi ni Jesus, pupunta tayo sa kabilang ibayo. Kapag sinabi ni Lord, gagawin niya. Yun ang pangawakan natin. Amen? Di ba palapan natin si Lord? Kinikwento ko lagi ka sa mga nag-estudyante ko, sabi ko. Kasi bago ako umalis, sinabi ko, magtapos kayo ng pag-aaral. Mahirap ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang hirap maghanap ng trabaho. Ang liit pa ng sahod, lalo hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Mabigat na ang liit pa ng sahod, sabi ko. Magtapos kayo kahit anong mangyari. Ako noon, sabi ko sa iyo, 40 years old ako nakapagtapos ng college ka. 40 years old, walang sila. Sarilang taon na kayo ngayon, secret ako. So, mas 40 years old ako natapos ng college. Kaya ako sinasabi sa inyo na magtapos kayo kasi naranasan ko gaano kahirap mag-apply. Ipila ka, isang respect lang ang dala-dala mo. Dahil nagtitipid ka kasi ang daming requirements. Tapos balik-balik ka pa. Minsan hindi ka pa matatanggap. May mga requirements ka na, tapos hindi ka pa matatanggap. Ang hirap mag-apply, sabi ko sa kanila, magtapos kayo. Magtapos kayo. Yan, sinabi ko sa kanila. So, ako, na-delay. 40 years old. Akala ko kasi noong mamamatay na ako. Sabi ko, gusto ko, masaya akong mamamatay. Kasi sabi ko, bata pa lang ako. Wala akong iniling sa Diyos kung di makapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko, after sinabi ko kay Lord, ano masama sa kahilingan ko? Gusto ko lang makapagtapos ng pag-aaral para may ahon ko sa kahirapan ng ating pamilya. Kasi 10 kami magkakapatid. Minsan isang tinapa na maliit, hati pa kami. At minsan, wala ng tinapa. Tubig asin, toyo at mantika. Yan ang ulam namin, or asukal. Nung bata kami. Minsan, kamote lang ang pagkain namin. Natatandaan ko noon, anong oras na nakahanap ng munggo. Ay pinaano sa akin, yung pinaganito, natapon. Sobrang iyak ko. Dahil gutom na gutom. Opo. Kaya sabi ko sa kanila, magtapos kayo ng pag-aaral. Huwag niyo mo ulitin na ngayon naghihirap kayo tapos ang magiging pamilya niyo, naghihirap na naman. Huwag niyo mo ulitin. Maawa kayo kasi naranasan niyo na. Amen. So, yun po. Sino malaman natin si Lord? Pray, believes. So, nung sabi ko, Lord, mag-aaral ako. Mahina ang katawan ko. May sakit ako. Hindi ko alam na may mga kailangan ng CP, cellphone sa panahon na to at kailangan ng laptop sa panahon na yun. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam yung GC group chat. Nagpapasa yung mga classmate ko ng assignment. Ba't may mga assignment kayo? Ba't may mga... Hindi mo nabasa sa GC. Anong GC? Hindi ko alam yung GC word na GC. Lumabas ako ng class ko. Lord, ibigay mo sa akin ito. Ibigay mo. Yun yung sinabi ko. Kaya ako makapagtapos ako. Babalik na. Babalik ako. Kasi iniwan ko po papapastor yung time na yun. Hindi na kaya ng katawan ko sa bayan. Opo. Galing po ako sa ano. Tapos, nag-aral kasi ako dahil di ko kaya 1,000 a week na pambili ng gamot.
Hindi ko kaya magpa-x-ray na kada 3 months na ang mahal ng x-ray. Hindi ko kaya. Ay, tawag dito yung ultrasound, I mean. Hindi ko kaya. Sabi ko, kung mamatay ako, gusto ko masaya. Yun lang naman ang pinakapangarap ko nung bata. Lagi yan lang ang hiling ko kay Lord. Pero hindi natupad. Kaya dumating sa tayo sa panahon ay walang Diyos. Pero binalik ng Lord ang aking pananampalataya. Salamat ako sa ating Panginoon. So, walang talaman, pero maniwala ka.